Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong ginawang deklarasyon ng mayor ng Davao City na yung mayabang at kupal na Baste Duterte. Sa ating pong title or thumbnail, sinabi ko dyan, Baste Duterte, kinopya programa ng ama, nagbigay babala sa mga salot sa Davao. Ayan. Kasi po, I think, nabasa nyo na to lahat, na pag-alaman nyo na. Yung mga favorite vlogger influencers nyo, sa mga nababasa nyong news sa mga stream media ba tawag diyan, mga articles na ako po online ang ginagalugad ko lahat yan, disclaimer lang, kung meron po kayong mga minors diyan, bawal po dito, hindi po tayo yung vlogger na yung malumanay. Pag may ganitong mga issue, naha-high blood po tayo, even though na umiinom tayo ng pang high blood at umiinom ng kape. Starbucks cup, pero hindi po Starbucks yung kape ko. Dunkin Donut. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like and share ng ating mga videos. Ganun din po sa mga nagre-replay ng ating videos. Ganun din po sa mga nagsishare ng kanilang blessings. Ang latest po na nagbigay o nag-share ng kanilang blessing sa atin ay walang iba kundi si Andrea Diong, through super thanks, At ganun din po, maraming salamat sa mga tumutulong sa atin at sa regular sa ating video premiere, Alam niyo na po kung sino po kayo lahat diyan, hindi ko na kayo maisa-isa. Shout out na lang sa inyo and may God bless you all. So ang pag-uusapan natin, yung latest declaration ng mayor ng Davao City na si mayabang at kupal na Baste Duterte. Kasi ang declaration niya, babasahin natin dito sa mga article na ito. At ano yung pwedeng possible consequences nito. Kinopya niya yung programa ng ama niya . Ano yun? Tukhang. Pero, the Baste way. Pero anong pinagkaiba? Diba? Pangalan niya lang, Baste. Mag-background tayo mga kababayan. Yung pala, yung ginawa nila sa Cebu, yung una nilang prayer rally, sila po ay nakareceive ng letter sa DILG. Itong mayor na ito, binigyan po, pinadalhan ng letter ng DILG for his disturbing vulgar ba yan, o vulgar o whatever, na pananalita. Pero, hindi po siya sorry. Pinaninindigan niya po yan. Kasi lumabas na sa bunganga niya, di panindigan niya. Di ba? Hindi kayo nakarinig dito ng yung pag-so-sorry. Lahat, it's all about him kasi feeling niya, siya ay high and almighty. Okay? Ito po ang sabi na lang dito sa dulo. Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. said in a report from national media that Duterte's remarks were disturbing and inappropriate. As public officials, we should always ensure that we conduct ourselves in accordance with the dignity of our office. He added that elected officials should set an example to their constituents as they represent their communities, most especially the youth who are watching. Ayan. Baka naman yung iba dyan sa Davao, ganyan din ang ugali nila. Na alam nyo na, kung mayayabang, mga kupal din. Hindi po lahat ng taga Davao. Baka yung iba lang na iniidolo si Duterte. Di po ba? Ayan, binigyan po siya, ni-reprimand po siya dyan. Binigyan siya ng reprimand letter. Pero hindi naman nagsosorry si kupal. Matigas pa rin. Now, Sunstar yun credit sa Sunstar. Now, dito po, another Sunstar article noong March 4, 2024. October, ano ba yan? Ginagawa ko ng poll kasi ang init dito . March 4, 2024, ulat ng Sunstar. Anong sabi diyan sa article? I will kill you
Again, remember, like father, like son, I will kill you. Oh my God. Parang ano lang, parang pumapatay lang ng langgam. Parang pumapatay lang ng pisti. Mga daga, ipis ang mga Duterte, ganyan. No? Paakala mo, is ano lang nila, idadahilan nila, hindi para for peace and order, ganito. Pero they have the inkling, nangangati ang gatilyo ng aking kamay. Yan. Mayor Baste gives stern warning to criminals. Dapat ipa-psychologist tong mga to, no? Talagang parang they have the passion for killing, no? Ang tanong, sila ba o silang nag-uutos? Di ba? Oh, Las Cañas, pasok, di ba? Davao City Mayor Duterte said there is no room for criminals and corruption in the city. Yung ba nire-reflect ninyong mga Duterte sa salamin? Mini, mini mo. Who got the 51 billion in the CIF? Who, you? Duterte said this during the opening of the 87th Araw ng Davao on Friday evening, March 1st at the San Pedro Square. O, yan. Sabi niya yan, ha? Basahin ko na lang yung translation sa English nitong Sunstar. Since I am the one sitting here, talaga, manang-mana sa tatay, no? Talagang DNA ng Duterte, meron siyang genes, no? You criminals, if you are a pedophile or rapist, I will kill you. If you are a kidnapper, holdupper, I will kill you. Ayan. YouTube, disclaimer, I'm just reading it. Okay? He also warned corrupt officials, adding that he will not tolerate any of their actions, especially in the city's tax funds. Yan. If you are corrupt and in a government office, I will become your enemy. Yan ang sabi niya. Yun, ha? Okay, hindi ko po yan gawa-gawa. Ulat po ito ng Sunstar. I will kill you. Ayun ang sabi niya. Okay, pag mga corrupt, magiging kaaway nyo siya. No criminals, pedophile, holdupper, kidnapper. Ayan. Ano pa mga kababayan? Ito, i-backtrack natin. Kasi, noong May 9, 2022, nang tumatakbo siyang mayor ng Davao City, may advice ang tatay niya. No? Pero itong sagot niya. Baste won't take father's advice to learn how to kill seriously. Yung pala, nire-reject na daw po yun. Oy, ha? Yan, ina-advise siya ng tatay niya na how to kill seriously. How to kill. My God. The history. Ha? Ayan. Now, etong masakit. Doon din, sa event na yon mga kababayan, sa event na yon, may dineclare siya. War on drugs. Nag-declare siya. Anong sabi dito sa Mindanews? Hours after Mayor Baste Duterte declared his war against drugs, first blood spilled. Hours lang. Yun, may bumulagta na. No? Kasi sa ibang balita, dun sa balita ng balita, Mayor Baste Duterte nagdeklara ng war on drugs. Dito sa Mindanews, after 1 hour, hours pala, hindi 1 hour, hours, ilang oras lang, may bumulagta na isa. Ito. Sabi dito, Duterte on Friday afternoon declared a war against drugs and vowed to kill those who will not stop using them. I hereby declared a campaign that the city is at war against drugs. No? Kala ko ba malinis na kayo dyan? Pinangangalandakan nyo nga, di ba? Ano nangyari? Hindi mo na ipagpatuloy. Now, what does it tells you? Ibiblame niya kasi may mga karatig lugar ako . Well, if you will enforce
the law, di sana hindi na nakabalik. Ano? Kala ko ba matapang? Ayan. May bago rin siyang police colonel, yung police officer niya. Police chief doon. Na dating tauhan ni Digong. Police Colonel Richard Badang. Bad talaga Badang. Nakaw, patay na tayo nito. On Saturday, the DCPO report the suspect, Sherwin Familiar Martin alias Win, an alleged drug pusher was killed during an armed confrontation with personnel of the Buhangin Police Office and the Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office. Patay na. Ubus tayo nito. Martin, according to the report, is a top 1 city-level drug personality of Davao City. Kala ko pa nalinis na yan. Ay, nayari. Ba't nandiyan pa rin siya sa Davao City? Kasi isa ito, ipapakilala sa buong mundo na hindi maayos ang drug war sa bansa. Huwag kayong pumunta ditong mga turista, mga businessman. Habang ang Pangulo nilalako ang bansa sa mga turista, sa mga magnenegosyo, pumasok ito. Ayun. Di ang gawin ninyo, huwag po kayong pumasok sa Davao City. Huwag kayong pumunta kasi rampant ang droga doon. Pumunta po kayo sa ibang lugar ng Pilipinas. Safe po kayo. Grabe isa na tumumba Ayan. May tumumba na mga kababayan. Next. Eto. Sa balita ng Manila Bulletin. Si Winyon yung unang bumulagta. Hours na magdeklara siya. Nako, tuwang-tuwa. Parang just to satisfy the urge. No? Yun ang kanilang pamamaraan. Justice in the barrel. Yan. Justice in the barrel of the loaded gun. Paano mo sasabing nanlaban yun? May may video evidence ba? Pasok CHR. Pasok na Hontiveros. Kinopya niya yung programa ng kanyang ama na very controversial. Ito mamaya na natin sabihin yan, no? 3 pushers killed as Mayor Duterte declares war versus drugs. Yun. Yan. 3 suspected drug pushers were gunned down in bypass operations here a few hours after Mayor Baste declared war against drugs in this city noong Friday. Police identified the fatalities as Larry, Jehero Dresser, and Timoy. Larry fired at arresting officers at Shrine Hills, Martin at around 10:56 p.m. DDS. Recover from him were 1 sachet of suspected pero bumulagta. Ibang-iba sa approach ng gobyernong Marcos. Holistic approach. Calling on DILG. Again, the one you sent out a reprimand letter, yon, gumagawa na naman, pero ito matindi na. Nagsalita na siya I will kill you. Yun po yung pamamaraan niya para masugpo niya ang krimen sa bayan niya. Uubusin niya. Walang pangundangan, no? Wala siyang pagpapahalaga sa buhay ng kapwa niya rin Pilipino. Suspect pa lang Hindi pa napapatunayan sa korte, pero bumubulagta na. Nasaan ang sinasabi nung due process? Wala na. Wala nang due process. O dapat kayo ang i-due process. No? Dapat nga, wag na rin kayong bigyan ng due process Kasi you don't know that word, due process. Yan ang ginagawa ng Administrasyong Marcos, kaya nga holistic I-due process, ipunta sa korte.
para doon ang korte ang magsasabing guilty or not. Hindi kayo in the barrel of your loaded gun. Kahina-hinala yan, no? 10:56 p.m. Tulog ang mga tao niyan, mga kababayan. Oh, eto pang isa, si Larion. Itong isa naman, si Jeheru Dresser, shot lawman who returned fire and killed the suspect in Matina Aplay at around 10:55 p.m. Magkahiblay na lugar pero pareho-parehong oras. Mag-aalas 11 ng gabi ng the same na araw. Gabi. Tulog ang mga tao. Wala witness. Sila-sila lang. DILJ, CHR, Makabayang Black, tawagan na natin sila. O eto pa. Timothy, yung huling-huli na bumulagta, was killed by lawmen in Barangay Mintal at past 4 a.m. Wow. Wala pang 24 hours yan. 4 na ang bumulagta. Di ba? At kaduda-duda ang mga oras. Sabi ko sa inyo yung bagong chief ng pulis sa Davao City, si Bad Ang, who worked during the tenures of former Mayor and President Rodrigo Duterte and daughter Vice President and Education Secretary Sara Duterte. The judge and the executioner. Sabi ni Bad Ang, we will make sure that our city police uphold all the procedures and implement them. He vowed a non-violent campaign against illegal drugs. Non-violent campaign against illegal drugs. Tell that to Marines. Bumulagta 4 na. At kahina-hina sa mga oras ng gabi. Diba? Now, Jana, sa Mindanao News, isa, si Win. Sa Manila Bulletin, 3. So, 1 plus 3 is what? 13. Di ba, Ai Chang? 1 plus 3 is 13, Elora? O, 4. 4. Now, dito, sa balita ng Newsline Philippines. 5. Uy, nadagdagan ng isa. Killed in 24 hours in Davao City's war on drugs. Wow. Whew. Ang gustong mag-purge nung kupal na mayor ng Davao City. Gawin mo na lang yon. Basti Duterte, i-purge mo na lang. Mag-purge na lang kayo. No? Baka maisama pa kayo. Alam mo yun, siguro napanood nyo yung moving The Purge. Ha? Maski na ilan na yun 4 na yatang The Purge movie. Maski na isa lang doon, yung una. Yung original na The Purge. Ha? 24 hours. Yan. Yan ang gusto nyo, di ba Duterte? Yan ang gusto nyo Happy-happy pa kayo na may mga bumubulagtang kapwa nyo Pilipino. Mga suspect. Bakit hindi nyo dalhin sa korte? Diba? At patunayan sa korte na sila ay mga kriminal. Hindi sa barrel of your loaded gun. Diba? Baka alam mo rin yung kanta na yon. Justice in the barrel. Diba? Kanta ni Bon Jovi yon. Tignan nyo, ang gandang awitin nun. 5 suspected illegal drug dealers Suspected. Suspect lang sila. Hindi pa napatutunayan. Diba? Ang latest na biktima dyan
Ha? Kasi nasabi na natin yung apat eh. Si Sherwin, si Larry, si Dresser, at saka itong si Tiboy. Apat sila. Dito dinagdagan ng isa. The latest victim was identified as Emmanuel Hala Abila, 45-year-old. He was killed during a bypass operation past 4 p.m. in the afternoon of March 24, Santa Ana. So, iba't ibang lugar ito, mga kababayan. Talagang binlitz na nila. Blitz. No? Grabe, oh. Wala na. So, therefore, isa po itong tarnish sa image ng Pilipinas. Di ba? So, parang ipangangalandakan, ulitin ko, hindi po safe sa Pilipinas. Ang dami pong adik, huwag kayong pumunta dito, huwag kayong munegosyo. Yan. Isa sa parang makita ng international community na yung nilalako ni Pangulong Bongbong Marcos na magnegosyo, magpunta ang mga turista, eh wala. Kakatakutan na ulit ang Pilipinas. Kasi sa ginagawa ni Baste Duterte. Kung magaling ka palang city mayor ng Davao eh, bakit nagbalikan? Pinangangalandakan ng ate mo dati, safe na kayo. Wala nang mga ganito, wala nang ganyan, wala nang kriminal. Pero ba meron pa? Lalo na ang drugs. O ano? O para magkaroon ng ano? Lamat ang administrasyong Marcos. Na yung paraan ng pakikipaglaban ng Marcos administration sa drugs ay hindi effective. Kaya ako na ang gagawa. Gagayahin ko yung sa tatay ko na maraming bubulagta. Sabi niya eh, I will kill you. Hindi ako nagsabi nun. Yung translation ng mga media outlet. Sunstar, Mindanao, sinabi niya. I will kill you. Mung sabihin hindi siya ang pumatay, eh siya ang nag-utos eh. I will kill you. But nakita nyo bang siyang pumatay? Hindi. Pero you are responsible for it because you have said it. You enabled them. Diba? Oh, eto yan. Tignan nyo. Kaya na ICC yung tatay niya nila Trillanes. Kasi nga dyan sa war on drugs na bumubulagta. Kaliwat kanan, harap likod, bumubulagta ang mga suspect. Diba? Tayo nun, tuwan-tuwa pa. Malinis ang Pilipinas. Yung pala, akala ko nalinis. Hindi pala. Hanggang ngayon, di malinis. O, tingnan mo. Nandun pa sila sa Davao. Bakit kayo pumupunta sa Davao? Ano meron sa Davao? Doon kayo alam nyo namang ayaw nila sa inyo. Oh. Pero suspect pa lang yun ha. Bumubulagta na mga kababayan. Suspect pa lang. Diba? Kasi sabi na, tulungan na namin si Pangulong Bongbong Marcos. Weak naman yan eh. Nagpupulburon yan eh. Mapunta nga ng Davao yan, baka ano lang eh. O, diba? Ganun. Ay, grabe oh. Gusto talaga nilang i-put down ang Marcos administration, mga kababayan. Diba? Yun, no, ICC tatay niya. Kasi sabi nila Trillanes, gumamit sila ng Human Rights Watch. Ang mga bumulagta daw nung panahon ng tatay niya ay 12,000 na. Ha? Pero ang sabi ng kapulisan, nung huling-huling bumaba si Duterte ay 6,200 lang. No, with something pa. Okay? O ngayon, pagpapatuloy ng anak niya yung kanyang war on drugs. Copycat eh. Di ba? Copycat. Oh, pero itong huling article natin, may inilabas ang Rappler. Ayan oh. Davao City killings already rampant even before Baste Duterte declared war on drugs. Ay, nako. Kaliwat kanan na pala ang bulagtaan bago pa i-declare officially. Wow. O yan ha, sabi yan ng Rappler, hindi ako. Residents of Davao City have already witnessed rampant bloodshed before Mayor Baste Duterte, son of former president, declared on March 22nd his war against illegal drugs. His new declarations could make the violence even worse. There had been at least, bukod dun sa 5, within 24-hour period na na-declare siya, 97 drug-related killings. Wow. Ayos ano? Between July 1st, 2022 and March 15, 2024, according to monitoring conducted by the Dahas Project
of the University of the Philippines Third World Study Centers. This means that at least one person was killed a week since Duterte took office. Out of this number, 96 were killed by state agents from the PMP or the PIDEA. The HAS project is the only remaining effort to methodologically count the drug-related killings across the Philippines that continued from Duterte to President Marcos Jr. Yan. The latest death toll in Davao City accounts for at least 16% of the 582 drug-related killings recorded under the current Marcos Ordinance on March 15. O yan. Pero sa bayan ng Davao, mga kababayan, ang bilis. O ito, during Baste's first 12 months in office, at least 53 people were already killed in Davao City alone. Almost 15% of the total 343 drug-related killings during the first year of the Marcos administration. O ngayon, madadagdagan pa yan. Ang tanong dito, papasok yan sa pamunuan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang tanong, sinanksyon niya ba yan? Hindi. Sino ang nagsanksyon? Nagsabing, I will kill you? Ayan, o. O, diba? Isang malaking dagok po yan sa Marcos administration kasi merong isang renegade na mayor ng Davao City. Isa sa mga paraan paano po madungisan lalo, no? At tayo'y lalong ikutya ng international community, lalo na ang human rights. O kayo po mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? Na itong si Baste Duterte, kinapikat ang programa ng kanyang amang Tokhang. Hours after na i-declare niya ang kanyang war against drugs at sinabi niyang, I will kill you, ayun, 5 ang bumulagta sa iba't ibang parte ng Davao. Galing ano, di ba? Oh, okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.